You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Naglabasan na ng baho guys, kaya huwag po kukurap, panuorin po natin. At nagkabukingan na pamilya Marcos at Duterte, kaya ano pa hinantay natin? Tara, let's go! Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara hindi ko naman gusto tong ginagawa ko Hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos, paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is her. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung now show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Mga ka-viewers, bakit ganito ang nangyari sa gobyerno natin ngayon? Dating magkaalyado, ngayon nagsisiraan na. Bakit pa natin malalaman ang totoo tungkol sa mga pangako noong panahon ng mga kampanya? Sa tingin ko dito kay Sara Duterte mga ka-viewers, talagang sama ng loob ang nilabas niya dito ngayon. Ang lahat pala na ito, puro propaganda lang sa kongreso ang ginawa ng mga ibang congressman dahil lang pala sa pera. Palapit na ang eleksyon, binubulan nila ang taong bayan.
Dito natin mapatunayan kung gaano na rumi ang politika dito sa bansa natin. Alam kong maraming nagagalit kay BP Sara dahil nga sa confidential fund nung panahon na siya DepEd Secretary. Ngayon mga ka-viewers, ang kay BP Sara lang naman na maintindihan ng mga tao tungkol sa confidential fund na binabato sa kanya kung saan niya dinala. Sinabi na nga ni Sara Duterte na binigay niya mismo sa mga maestra. Samantala itong si Lisa Aranita ay wala daw po mga ka-viewers posisyon sa gobyerno pero namimigay nga daw ito ng ayuda. Hindi rin natin masisi kung naglabas ng hinakit itong si BP Sara dahil sa ginawa ngayon sa kanya ng mga kaalyado ng ating presidente. At alam naman natin kung gaano siya higipit ngayon ni Speaker Romualdez. Kaya hindi talaga natin masisi kung ano ang lumalabas ngayon sa bibig ng ating BP Presidente. Tama nga naman siya dahil yung pangako na tag 20 ang kilo ng bigas nung panahon ng eleksyon, nasumbatan niya ang ating Pangulo. Malay natin, dahil sa sumbat na yon, doon nagagalit ang ating Pangulo. Naman natin na propaganda lang pala nung panahon ng eleksyon na yon, ang tag 20 na kilo na bugas mga ka-viewers. Mga ka-viewers, kung meron pa kayo i-comment, mag-usap na lang po tayo dito sa comment section. Maraming salamat mga ka-viewers. Sa hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe para notify po kayo sa ating mga bagong video mga ka-viewers. Thank you and God bless you po sa atin lahat.